yayaman tayo! Panibagong araw, panibagong pag-asa, yayaman tayo! Lahat tayo ay gusto nating yumaman. Yayaman tayo kung magsisikap magtrabaho ng marangal at maging matalino sa paghawak ng ating pera. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa madaling paraan, kundi sa tiyaga, disiplina at tamang pagpapasya. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagtitipid at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, unti-unti nating maabot ang ating mga pangarap at ang mas maayos at masaganang kinabukasan. Yayaman tayo! Papunta ko niyan sa aking paaralan. Ako ay magsasubmit ng aking mga nagawang module. Binabati ako ng mga batang ito at binabati ko rin naman sila ng yayaman tayo! Kaya naman ganyan ang aking aurahan ay mayroon akong pupuntahan na program. Mabuti na lamang at nakita ko ang aking advisor dito sa ibaba. Mayroon pala silang pa-meeting sa mga magulang. Ang sabi niya, mamaya na lang daw ako mag-submit ng module kasi yung aming dadalhin na module na naroon ay isa pa. Salamat! Agad naman ako ay umalis kasi mayroon pa nga akong pupuntahan. Lalakarin ko nga lamang yun. Yayaman tayo! Ang sabi ni Kuya na nakasalubong namin. Salamat! Papunta naman ako niyan mga mare sa gymnasium ng Barangay Aurora, Nauhan, Oriental, Mindoro. Dito rin yun po, katabi lamang. Hello po sa inyong lahat. Mayumi araw po. Yeah. Nagpa-picture na rin ako diyan kay Miss Mayumi. Salamat! Nasa bungad pa nga lamang ako ng gymnasium ay talaga namang kitang-kita kong abalang-abala sila. Dire-diretso na nga ako ng punta diyan sa loob kasi naghahanap ako ng aking mauupan. Kaya naman ako'y naririto, ako'y naimbitahan bilang maging isang hurado dito sa kanilang program. Ang pagiging hurado sa Patimpalak ay nangangailangan ng pagiging patas, tapat at responsable. Dapat kong suriin ng mabuti ang bawat kalahok batay sa itinakdang pamantayan o kriteria. Mahalaga ring maging bukas palad ang isipan at iwasan ang anumang uri ng pagkiling o paboritismo. Ako bilang isang hurado, kinakailangang magbigay ng makatarungan at objetibong desisyon upang matiyak ang kredibilidad at tagumpay ng isang patimpalak. Pampasiglang bilang yan ng mga bata. At ako nga'y nakaindak na diyan kasi pag ako'y nakakaindak, ang sarap-sarap ng aking feeling. At ipinakilala nga kami diyang mga hurado ng ating butihing namumuno sa barangay. Salamat! Yayaman tayo! At itong aking katabi naman ay Committee on Health ng barangay. Salamat! Ang dinaluhan kong ito ay Nutrition Month. Ang Nutrition Month ay isang pagdiriwang na naglalayong hikayatin ang lahat na magkaroon ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Kasunod ng pagpapakilala sa amin ay nagkaroon ng munting mensahe si Miss Mayumi sa lahat. Salamat! Ang sunod naman na nagsalita ay ang kanilang BNS. Siyempre tungkol ito sa kalusugan ng mga bata at ng mga nanay at ng mga nagpapa-breastfeed. Pagkatapos naman ng mga mensahe ay binigyan na ng mga certificate ang mga batang may kanya-kanyang talento. Salamat! Ang Nutrition Month ay nagpapaalala sa kahalagahan ng pagkain ng masustansyang pagkain, regular na pag-iihersisyo at pagpapanatili ng mabuting kalusugan. At sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, mas nagiging malakas, aktibo at handa ang bawat isa sa pagharap sa araw-araw na gawain natin. At heto na mga mare, pinapila na ang mga batang may costume tungkol sa Nutrition Month. At ang mga magulang naman nila ay nakasuporta sa kanila kasi mabalas na baka magwala. Isa-isa na naming sinuri ang kanilang mga costume. Pipili kami diyan ng 4 na magwawagi. Sino kaya yun? Pagkaswerte naman kasi mayroon naghihintay na gantimpala. Nang natapos na kaming maghurado doon ay dito naman sa mga niluto ng mga BHW. Salamat! Yayaman tayo! Ang kanilang niluto ay sisig na talong. Kaya naman pala may pagluluto. Ang pamagat nito ay 52nd Nutrition Month Cooking Contest with the team of Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan. Ang sunod naman na amin titikman ay ginataang labong. Ang wastong
nutrisyon at pangangalaga sa ating kalikasan ay mahalagang salik sa pagkakaroon ng malusog na pamayanan at maayos na kinabukasan. Dito naman tayo mga mare sa tortang malunggay. Atin ang titikman mga mare. Sa pagkain natin ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas at iba pang likas na ani, mapapanatili nating malakas ang katawan. Next, sa pinangat naman tayo. Kasabay nito mga mare ang pag-aalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng wastong pagtapon ng basura, pagtatanim ng mga puno at pag-iwas sa polusyon ay nakatutulong upang mapanatiling ligtas at masagana ang ating pinagkukunan ng pagkain. Isa-isa na kaming kumuha diyan ng pinangat at ito ay aming tinikman. Dito naman tayo mga mare sa pakbet, atin din itong titikman. Sabi nga diyan ni Miss Mayumi, sana daw sa isang linggo ay meron na daw uling nutrition man. Maganda palang maghurado sa pagkain kasi nabubusog. Kapag pinangalagaan natin ang kalusugan at ang ating kapaligiran, siguradong yayaman tayo at magiging matatag ang ating komunidad at mas maliwanag ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ang huli nating titikman na luto nila, ensaladang pako. Kumuha ako diyan mga mare ng aking kakainin. Habang nagpapaliwanag si ate sa kanilang niluto, tuloy na ang aking sakol diyan. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin bilang maging isang hurado sa inyong program. Salamat po Madam Gina Mordido, Tita Eileen Castillo, Mr. RJ Atienza at kagalang-galang Jason Di Castro. At salamat din kay Bornok at sa mga kasama nila na naroroon. Thank you, yayaman tayo! Pagkatapos ng aming paghuhurado, siyempre pagkain ng aming pinaghuraduhan ay di kakain naman kami mga mare. Thank you, yayaman!